Hello guys, magandang gabi sa ating lahat. Sagutin ko lang yung mga nagtatanong guys kung saan daw ba ako nag-apply sa papuntang Australia at paano daw ako nakapunta rito. So ano ba daw yung agency na pinag-applyan ko. So yan, sasagutin ko lahat yung mga katanungan nyo guys. By the way, I'm Gilbert and my YouTube channel is Videos in Australia. So please subscribe my channel guys for more videos and i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So ayan, sisimulan ko guys, magkukwento ako kung paano ba ako nakapunta o nakarating dito sa Australia. So unang-una guys, ako ay isang agriculture graduate, Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science. So before that guys na nag-apply ako dito, nagkaroon ako ng experience in other country, like Saudi Arabia. So in Saudi Arabia guys, nag-apply ako doon at nagtrabaho ako doon ng 4 years. So yung trabaho ko po doon guys is dairy farm worker. So or general farm worker. So yun guys, pinagtrabahuhan ko doon sa Saudi is one of the biggest dairy farm in the world. So yan. So ikukwento ko lang yung Almarai ang company namin. So meron siyang hawak na 5 farms in entire Saudi. So, isa ako sa lucky na nakapunta sa isang farm nila. So, doon ako nagtrabaho ng 4 years. So, doon ko nakuha yung 4 years experience ko. So, dati guys, nung nag-apply ako, gusto ko 2 years lang para maka-apply ako ng New Zealand. Pero nung napag-isip-isip ko na ah, bakit kaya hindi ko na lang gawing 4 years para in case na gusto ko mag-apply diretso sa Australia is mas malaki yung chance ko na makapunta kasi ang hinahanap nila is 4 years experience and agriculture graduate o may degree siya related to agriculture. So ayun guys, in short, nagtrabaho ko sa Almarai doon sa Saudi Arabia ng 4 years. So yun guys, before ako mag-exit, nag-isip-isip ako kung mag-a-apply ba ako ng New Zealand or Australia. So I tried first in Australia. So nag-apply ako online. So yung agency na ito guys, hindi ko pa kilala at hindi pa popular para sa akin. Kasi first time ko ngang makita yung site na yon. But then, I try to apply. So before ako mag-exit doon, maybe 3 months before ako nagpaplanong mag-exit, nag-pass na ako ng application guys. So ayan. So after a month, hindi sila bumalik sa akin, hindi sila nag-reply sa email ko. So, yun, nawawalan ako ng pag-asa. Pero ang sa isip-isip ko, mag-exit pa rin ako ng Saudi at mag-stay muna ako ng Pilipinas. Pero noong passport, malapit na akong umuwi, kasi nagpasa na ako ng resignation ko, doon ako naka-receive ng email galing sa agency na tinatanong kung kailan ba ako available na pwedeng interviewin. So, ayan, nagpa-interview ako at tinanong nila kung willing ba ako mag-apply ng Australia. So, ayan, pinagpasa nila ako ng aking mga resume, ganyan, yung certificate galing, yung mga certificate trainings ko nung nasa Pilipinas pa ako. Tapos yung TOR, siyempre, yung diploma. So, sinend ko sa kanila and then yung copy ng passport ko. But then, I cannot send the copy of my passport kasi hindi pa ako nag-exit. Hawak pa ng employer namin dito, doon sa Saudi noon. So, ayan. Saka ko na lang sinend yung passport ko noong nakauwi na ako ng Pilipinas. So, ayan. Nagpasa ako ng requirements ko and then tumawag ulit yung agent sa akin, yung agency na pinag-applyan ko na kung gusto ko daw, no, pag-uwi ko ng Pilipinas, puntahan ko daw yung agency sa Manila. So, ayan, pinuntahan ko yung agency and then nahanap ko yung agency and then doon ako nabigyan ng lakas ng loob para ituloy ko yung application ko going to Australia. So, ayan guys. So, sandali lang, hindi ko pa ikukwento o bibigay sa inyo yung agency. So, masyado kayong atat. So, ayan. Ako, and then, na-interview ako ng agency. So, ayan, nakapasa ako sa preliminary interview. And then, ang kagandahan sa agency na ito, guys, is before ka ipasabak sa interview mo, sa employer mo, o yung may interview siya ng employer dito sa Australia, dumaan ka muna ng coaching. So, ayan. So, dumaan ako ng coaching and then, fast forward, na-interview ako, nakapasa ako ng interview. So, ayan. So, ayun. Kung alam ko, gusto nyo malaman kung ano ba yung mga requirements, ilan ba yung magagasto, o ano ba yung agency. So, ayan, sasagutin ko lahat yan, guys, sa video na to, kung ano ba yung mga requirements, o ano ba yung mga kailangan papuntang Australia. So,
'Yun, pinakaimportante sa lahat is yung siyempre meron kang cash, siyempre. And then, yung passport mo, 'yan kailangan i-ready mo yung bigay mo yung passport copy mo sa kanila, yung, certificate mo galing sa experience mo. For example, galing ka ng Saudi, ibibigay mo 'yon at huwag mong kakalimutan yung police clearance galing sa bansa kung saan ka nagtrabaho, kailangan na kailangan 'yon. Ayan, and then kung magkano ba yung magagasto. So, maghanda ka na lang ng noong kapanahunan ko nung after 7 years ago, nakagasto ako ng mga 350. Lahat na 'yon yung bayad sa visa, yung bayad sa agency, at yung sa ticket mo. So ayan, 350,000 noon. Ewan ko ngayon kung ilan na yung magagasto ngayon. So, basta mabilis lang pumunta rito guys, basta meron kang experience kasi ang experience ang kailangan nila para makarating ka rito. So kung ano yung agency ko guys, ang agency ko is Global Skilled Employment Services. So ilalagay ko yung link sa comment section para ma-click ko yun at pwede niyong mabisita at mag-inquire sa kanila kung paano ba makapunta rito sa Australia. So sila ang tutulong sa inyo, sila ang mag-guide sa inyo, sila ang bahala sa lahat basta magtiwala ka lang sa kanila. So ayan guys. So hopefully see you soon here in Australia. So sana nakatulong 'tong video na 'to para makapunta rin, matupad rin yung dream nyo papuntang Australia. Ayan guys, thank you for watching. Bye-bye.